Pinalapag po tayo sa pangaral ng salita ng Diyos. Meron po kayong mga Biblia ay samahan niyo po bumuksan sa aklat ng mga awit. Awit 130. Dalawang talata lang po mula sa awit na ito yung papansinin natin ngayong hapon, pero ibig ko pong basahin natin ang buong awit para makita po natin yung buong konteksto ng mga talata na kukunin natin at ating pong pagbubulay-bulayan sa hapon na ito. Psalm 130, so verse 3 and verse 4 lamang po ng ating pag-aaralan, pero basahin natin yung mula sa verse 1 hanggang verse 8. Basahin ka po mula sa Tagalog na translation. Verse 1, mula sa kalaliman, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan, mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking mga karainan. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatalak ng mga kasamaan, O Panginoon, sino kayang makakatagal? Ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Ako'y naghihintay sa Panginoon. Naghihintay ang aking kaluluwa at sa kanyang salita ako ay umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa, higit pa kaysa bantay sa umaga, tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal at sa Kanya ay may saganang katubusan. Verse 8, ang Israel ay tutubusin niya mula sa lahat niyang pagkakasala. Palayan ng Panginoon ang pagkabasa sa Kanyang mga salita. So, pinamagatan ko po yung ating pag-aaral ngayong hapon, the fear of the forgiven. The fear of the forgiven. Ang takot ng pinatawad. Yung pong takot ay madalas na ipinapaliwanag natin na isang negative word. Pag binasa mo po ang salitang fear o binanap mo ang salitang fear sa isang diksyonaryo, it is often referred to as the unpleasant emotion that causes us to avoid something. Pangit yung kadalasang maliwanag sa salitang takot or fear. At ito daw yung emosyon na madalas na dahilan kung bakit iniiwasan natin ang maraming bagay. Halimbawa, claustrophobia. Alam niyo po may claustrophobia? Ito po yung fear of closed spaces. Halimbawa, pumunta ka sa CR natin at nalock yung pintuan, meron kang claustrophobia, magsisimula na mag-manifest yung takot sa shortness of breath, kaya nagdidilim yung paningin mo. At yung pinakamalala na epekto ng claustrophobia o yung fear of closed spaces, hinihimatay yung tao. Lalo na pag yung lugar kung saan siya na-confine, maliit lang. May iba, iniwasan nilang sumakay sa mga masisikip na elevator, masisikip na sasakyan, ayaw nilang matulog sa mga masisikip na kwarto, dahil natatakot sila. So, isang halimbawa lang po yan. Pero sa maraming pagkakataon, yung kung takot ay nagliligtas din po ng buhay. Hindi po ito laging negative. Halimbawa po, may mga tao na takot pong masunog. Kaya iniiwasan nila ang apoy. Diba? Ayaw magsindi ng palan. Ayaw magsala, ayaw magluto ng sinaing, ayaw magluto ng tubig. Kasi may apoy, natatakot sila. Sila ay masunog. So nagliligtas din pala ng buhay ang pagkatakot. Yung iba naman, natatakot silang maparusahan, kaya hanggat maaari pinipilit nilang maging masunurin sa mga batas ng kanilang bansa. Pag Biblia naman ang pinag-uusapan, hindi laging negative ang ibig sabihin ng salitang takot o fear. Kapagkat sa Biblia, ang takot ay pwede rin mong maging blessing. Lalo na, pag ang pinag-usapan natin ay ang pagkatakot sa Panginoon or the fear of the Lord. Pag natutunan po natin na tayo matakot sa Panginoon, nagsisimula po tayo maging matalino. Kadalasan ang pagiging matalino ng mga tao ay maraming alam eh. Pero sa Biblia,
ang simula ng pagiging matalino ng isang tao pag natuto siyang matakot sa Panginoon. At pag natakot po tayo sa Panginoon sa ganitong pamamaraan, ay matututo tayo na mag-enjoy sa isang buhay na nakaranas ng totoong pagpapatawad ng Diyos. So gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. We can only learn how to fear the Lord after we have been forgiven of our sins. Matututunan lamang po natin na matakot ng totoo sa Panginoon pag naranasan natin na mapatawad sa ating mga kasalanan. Meron po tayong dalawang major point sa ating pong sermon o pangangaral ngayong hapon. Una, forgiveness begins with admission of sins. Pangalawa, forgiveness brings the fear of the Lord. So yun po yung dalawang major point na ating pong pag-uusapan. So, dumiretso na agad tayo. Sa unang major point, forgiveness begins with admission of sins. Ito pong sumulat na ito ng awit, hindi natin alam kung ano yung dahilan kung bakit humihingi siya ng tawad. Hindi natin alam kung ano yung kanyang kasalanan na ginawa. Hindi po binanggit sa awit kung ano yung kanyang kasalanan. Pero, isang maliwanag po dito, sa talatang 1 at 2, napakaseryoso ng kanyang kasalanan. Hindi man sinabi ko ano yung kanyang kasalanan. Napakaseryoso ng kanyang kasalanan. Bakit kamo? Sapagkat nagawa niyang umiyak sa Panginoon at nagawa niyang magmakaawa sa Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapatawad. Seryoso yung kasalanan. Hindi man pinangalanan kung ano yung kasalanan, makikita mo sa kanyang emotional reaction, sa kanyang pananalangin. Therefore, sa bagay na pwede natin matutunan dito, sin must be taken seriously all the time. Ang kasalanan ay dapat nating seryosohin sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Kasi kung ikaw ay isang born-again Christian, hindi po angkop ang pananatili sa kasalanan doon sa tinatawag na bagong paglikha ng banal na Espiritu sa atin na sinimulan niya nung tayo ay naging born again. Kung ikaw ay Christian na ngayon, kung ikaw ay born again na ngayon, nagsimula na ang Panginoon ng bagong paglikha sa iyo. At yung bagong paglikha na yon, dapat binabago ang buhay mo. At ang isa sa mga dahilan nun, hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan. So hindi tayo naniniwala na pagka naging Christian ng isang tao, hindi na siya magkakasala. Pero naniniwala tayo na dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na ngayon sa buhay ng isang mananampalataya, dapat tuloy-tuloy na ang pagbabago ng kanyang buhay at kasama sa tuloy-tuloy na pagbabago ng kanyang buhay ay ang pagbabago ng kanyang puso na handang sumunod lagi sa utos ng Diyos. So isa sa mga patunay na ang isang tao ay naging Christian, nagiging masunurin siya sa Diyos. Nagiging consistent ang kanyang pagbabago at ang kanyang obedience sa Diyos. But, hindi po natin ibig sabihin dito na wala nang struggle sa kasalanan pag naging Christian. Meron pa rin struggle. Ang totoong si Satan, hindi niya pwedeng alisin yung kaligtasan sa atin. Meron na tayong katiyakan na permanente pag tayo naging mananampalataya at kahit si Satanas, hindi niya na pwedeng agawin ang sino mang naging mananampalataya sa kamay ng ating Diyos, pero kaya pa rin ni Satanas na tayo dayain. Kaya pa rin ni Satanas na tayo ay linlangin. Kaya pa rin niya tayong paniwalain sa kanyang mga sinasabi. At pag nagsimula tayong maniwala sa kanyang sinasabi, ay magsisimula na rin tayong sumuway sa utos ng Panginoon. Kaya po yung daan patungo sa kabanalan ay hindi po sa pamamagitan ng pagiging manhid sa epekto o presensya ng kasalanan sa buhay natin. Ang pagiging banal ay ang pagiging seryoso sa ating pag-amin ng ating sariling mga kasalanan. Iba kasi, ang ginagawa nila, binabaliwala ang kanilang kasalanan. Hindi nila siniseryoso. So, ang nagiging epekto sa kanila, nagiging manhid sila sa epekto at presensya ng kasalanan sa buhay nila. Hindi po yun ang pamamaraan ng Kristiyano. Ang pamamaraan ng isang Kristiyano katungkol sa katotohanan ng kasalanan, aaminin mo yung kasalanan mo. Hindi mo pagtatakpan. Hindi mo pangangatwiranan.
Hindi mo ipipiliting itago. Aaminin mo ang iyong kasalanan at aaminin mo na ikaw ay nagkakasala. Ngayon ang tanong, anong ibig sabihin ng pag-amin sa kasalanan? Marami pong pwedeng ibig sabihin yan, pero base po dito sa mga talata na ating pong pinagbubulay-bulayan, meron po akong dalawang gustong i-share sa inyo na ibig sabihin ng pag-amin sa kasalanan. Una, we realize that we are guilty before God. So yun ang unang ibig sabihin ng pag-amin ng ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Inaamin natin na tayo ay may sala, na tayo guilty, no? Sa harapan ng Diyos. Pansinin niyo po yung theology nito pong sumulat ng Psalm 130. Napakasimple na kanyang theology. Madalas kasi pagka pinag-uusapan yung theology, laging malalim, laging mahirap intindihin. Pero dito, ang simple ng kanyang theology patungkol sa Diyos at sa kasalanan, ano yun? God knows our sins. Yun ang nakasimple yung kanyang theology. Alam ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan. Pero kung ginamit dyan na mga salita, ang author, sa Tagalog, ang word ay magtala ng mga kasamaan. Diba sinabi yan sa verse 3? Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan. Ano ibig sabihin ng magtatala ng mga kasamaan? Literally, ang ibig kong sabihin ng magtatala ng kasamaan, to keep watch or to keep record. Alam mo yun, yung hindi malimutan ng kasalanan, tinatandaan ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng magtala ng kasamaan. Ngayon ang tanong, sino lang ba ang may karapatan na magtala ng kasamaan? Sino lang ba may karapatan na bantayan ang ating mga kasalanan? Sino lang ba may karapatan na mag-keep ng record ng ating mga kasalanan? Tayo ba? Kapwa ba natin? Diyos lang. Bakit? Simple lang ang sagot. Sapagkat ang Diyos lang ang walang kasalanan. Ang Diyos lang ang walang kasalanan, kaya ang Diyos lang ang may karapatan na magtala ng mga kasamaan. Ang magbantay ng mga kasalanan. Ang magpanatili ng tala ng mga kasalanan. Ay, wala siya kasalanan. Kahit nga si David, alam niya eh. No? Nung sumulat siya sa 139 ng Psalm, verse 7, sabi niya, saan ako pupunta mula sa iyong spirito? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Diyos lang ang nakakaalam. Dito sinasabi ni David, Diyos lang ang nakakaalam kung nasaan ka. Diyos lang ang nakakaalam kung saan ka nagtatago. Diyos lang ang nakakaalam kung anong ginagawa mo ng sikreto. Hindi lang yun. Alam din ng Diyos kung ano yung nasa loob ng isip natin. Sabi doon sa Psalm 139 verse 23, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. Ano yung pinakaligtas na lugar na pwede nating pagtaguan na hindi malalaman ng kahit na sino, kahit ng asawa natin, ng kahit ng anak natin? Pag-iisip natin. Ano man ang itago mo sa isip mo, ikaw lang ang nakakaalam. At ang Diyos. Alam ng Diyos kung saan tayo naroroon, wala tayong pwedeng pagtaguan. Kahit sa pinakamadilim na lugar sa mundo, hindi tayo pwedeng magtago sa mata ng Diyos. Pati yung mga tinatago natin sa isip natin, alam din ng Diyos sapagkat nababasa niya. Kaya hindi natin dapat ginagawang itago ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Aminin mo ang iyong kasalanan. Aminin mo na guilty ka sa iyong kasalanan. Kamangmangan para ipagwalang bahala ang sariling kasalanan. Hindi ka nagiging matalino pag sinabi mong wala kang kasalanan o hindi ka guilty. Aminin mo kung ikaw may kasalanan. We can pretend all we want para sabihin na hindi importante yung ating kasalanan. Meron ang tinatawag na sinapsychologize yung sin. Ano ibig sabihin nun? Gumawa ka ng isang kasalanan, isa-psychologize. Ginagawang katanggap-tanggap yung kasalanan, binibigyan ng paliwanag. Kaya niya ginawa yan kasi ganito. Halimbawa, kasalanan ng pagnanakaw. Paano sinapsychologize ngayon yun? Kaya nagnanakaw yan kasi lumaki yan sa isang pamilya na sira. Lumaki yan sa isang pamilya mahirap. Naghihikahos. Kaya kung nagnanakaw man siya,
yun naman paraan niya para mag-survive. Kaya sinapsychologize yung sin. Ginagawang katangkap-tangkap yung kasalanan. Hindi po ganun. Diba? If we cannot neglect our sins, dahil alam ito ng Panginoon, ano dapat natin gawin? Aminin. I-admit mo yung kasalanan mo. Huwag mo itago. Huwag mo i-psychologize. No? Huwag mong pangatwiranan. I-admit mo na guilty ka sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, we submit to the fair judgment of God. Hindi nang ibig sabihin ng admission of sin. Hindi mo lang sinasabing guilty ako, Panginoon. Hindi ko pagtatakpan yung kasalanan ko, Panginoon. Tinatanggap kong kasalanan ko, Panginoon. Pero dapat, handa rin tayo na tanggapin yung parusa ng Diyos. Kung tinatanggap mo yung kasalanan mo, dapat tanggapin mo rin na ang Diyos kaya kanyang parusahan sa iyong mga ginawang kasalanan. Meron kong tanong dito yung sumulat sa awit 130. Diba sabi diyan, kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, o Panginoon, sino kayang makakatagal? Tanong yan eh. In verse 3. Sino kayang makakatagal? Anong sagot? Wala. Diba? Sino kayang makakatagal? Ang sagot, wala. Ang Apostol Pablo, sa Bagong Tipan, sinulat niya na. Ipinaliwanag niya na kung anong totoong kalagayan ng lahat ng makasalanan sa harapan ng Diyos doon sa Roma, Kabanatang 3, talatang 10 at 23. Ano sabi doon? Walang matuwid. Wala. Kahit isa. Sa verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Malinaw sa salita ng Diyos, lahat makasalanan, lahat hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin nagawang maging perfecto sa harapan ng Diyos. Hindi natin magawang sundin ang lahat ng gusto ng Diyos. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo nabigo pagdating sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Pero hindi lang sinasabi na tayo makasalanan, sinasabi rin ng Biblia na malinaw ang batas ng Diyos patungkol sa mga makasalanan. Ano yun? Ang mga guilty dapat parusahan. Tingnan yung mga talatang ito. Mapapasa po ako ng 2 talata. Yung isa ay Exodo, Kabanatang 34, talatang 7. Ang sabi dito, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway, at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala. Ibig sabihin, kung guilty ka, guilty ka. No? Pangalawang talata, Kawikaan, Kabanatang 11, talatang 21, Proverbs 11:21. Ano sabi diyan? Ang masamang tao ay tiyak na parurusahan, ngunit ang matutuwid ay may kaligtasan. Ano sinasabi ng mga talata nito? Kung tayo ay guilty sa ating kasalanan, dapat handa rin nating tanggapin ang hatol ng Diyos sa kasalanan. Dapat din nating tanggapin ang parusa ng Diyos sa ating kasalanan. Kung hindi natin matatakasan ang mata ng Diyos, kahit sa tayo magpunta, hindi natin kaya ikubli yung isip natin sa Diyos na ito, at nalalaman niya ang lahat ng iniisip natin, nalalaman ng Diyos lahat ng ating kasalanan, hindi rin natin matatakasan ang kanyang paghatol, ang kanyang parusa. Sayang lang ang panahon mo at lakas mo kung pipilitin mo na itago ang sarili mo mula sa hatol ng Diyos. Kung guilty ka bilang makasalanan, hindi mo kayang takasan ng batas ng Diyos. Siguro sa mundo kaya ng taong takasan yung batas ng tao. Diba? Nababayaran yung korte, nababayaran ng mga mga matatalinong abogado, magagaling na abogado para mapanalo yung kaso. Siguro pwedeng mangyari yan sa mundo. Siguro pwedeng mangyari yan sa batas ng tao. Pero ang tanong, pwede bang mangyari na suhulan ng batas ng Diyos? Pwede bang mangyari na bayaran natin, no, ang Diyos para sabihin wala tayong kasalanan? Hindi pwede. No? Kaya, sayang lang ang panahon kung pipilitin natin takasan ang hatol ng Diyos, aminin mo na guilty ka, at dapat handa ka rin na tanggapin kung ano man yung parusa ng Diyos. Dapat magpasakot ka sa parusa ng Diyos. Huwag mong takasan. Dahil ito to, hindi mo kayang takasan ng lahat ng ito. Puro bad news na lamang ka. Kasi tanggapin mo yung guilt mo. Tanggapin mo yung parusa ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pag-amin
ng kasalanan. Wala namang good news. Meron pong good news. Ano po yung good news? Tingnan ulit yung verse 3. Sabi diyan, kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, o Panginoon, sino kayang makakatagal? Hypothetical question yan. No? Ano ibig sabihin ng hypothetical question? Isang question na hindi talaga pwede mangyari. Ano ibig sabihin nun? Pag pinag-usapan natin yung talatang 3, Psalm 130 verse 3, at ang pag-uusapan natin yung mga Christian, hindi mangyayari yung sinasabi sa verse 3. Ano ibig sabihin nun? Yung salmista, nagpakita siya sa atin dito ng posibilidad na ang lahat ng kasalanan, parurusahan. Lahat ng mga kasalanan, guilty. Pero, kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi ka kasama. Yun yung good news. Totoo na guilty tayo sa ating kasalanan, deserve tayo na maparusahan dahil sa ating mga kasalanan, pero anong ginawa ng Diyos sa katotohanan? Pinili ng Diyos na huwag tayong parusahan. Yun yung good news. Yung tanong dito, o Panginoon, kung magtatala ka ng mga kasamaan, sino kaya makakatagal? Dapat ang sagot, wala. Pero totoo, kung ikaw ay Christian, ang sagot dyan, meron. Yung mga mananampalataya, nagbigay ng kanilang buhay sa Panginoong Jesucristo, nagtiwala sa Panginoong Jesucristo, pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Anong basihan? Dito rin sa Psalm 130, dun sa verse 8. Ano sabi dun sa verse 8? Psalm 130, verse 8. Sabi diyan, ang Israel ay tutubusin niya mula sa lahat niyang pagkakasala. So, dun sa verse 7, O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal at sa Kanya ay may saganang katubusan. Ano sinasabi sa atin dyan? Kung ikaw ay makakaranas ng pag-ibig ng Diyos, tatakutin mo ang katubusan. Yung po salitang katubusan o redemption, yung napakahalagang salita. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, kung alam mo yung gawain ng mga tao sa loob ng tipan para mapatawad yung kanilang kasalanan, anong ginagawa nila? Diba nagdadala sila ng isang handog na walang kapintasan? Diba? Tupa, kambing, kalapate. Tapos ang nila dadalhin yun? Dadalhin nila sa templo. Bibigyan nila sa pare. So i-inspection nila pare yung handog nila kung papasa sa qualification ng tinatawag na sin offering. Kukuhanin yun, papatayin yun, yung dugo nun ay isasapoy doon sa altar. Ano ibig sabihin nun? Pag tinanggap yun at ginawa yun ng pare, pinatawad ng kasalanan. Yan ang tanong. Ginagawa pa rin ba ng Diyos ito sa ating sa kasalukuyang panahon? Oo. Ano sabi sa verse 7? Sa Kanya, sa Panginoon, ay may saganang katubusan. Kailan at papaano nangyari ang saganang katubusan ng Diyos nung ibinigay ni Kristo ang kanyang sariling dugo doon sa krus ng Kalbaryo? Yan yung typology na pag-aaralan sa templo. Yung dugo ng mga hayop na inaalay sa templo ay tumutukoy sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo na iaalay doon sa totoong templo sa langit. Nangyari yan nung namatay yung Panginoon sa krus. Yung kanyang dugo ay inalay niya. At yun ang katubusan ng mga makasalanan. Kaya sino mang magtitiwala sa Panginoon, sino mang mananampalataya sa Panginoon, sila yung mga iniibig ng Diyos at sila yung mga tumanggap ng katubusan. Ano ba ibig sabihin ng katubusan? Ang ibig sabihin ng katubusan, kapatawaran ng kasalanan. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa Colosas, Kabanatang 1, talatang 14, na sa Kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. So, ibig sabihin yung katubusan, ang ibig sabihin, kapatawaran ng mga kasalanan. So, kung ikaw ay isang makasalanan, inaamin mo nga ang iyong kasalanan, diba? Gusto mong tanggapin ang hatol ng Diyos, wala rin sa isa kung hindi ka lalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Dahil si Jesus ang paraan ng ating katubusan. Ganyan din yung pangako. Diba? Dito po sa verse 4 ng Psalm 130, sabi niya, ngunit sa iyo may kapatawaran.
ngunit sa iyo ay may kapatawaran. Ang ating mga kasalanan at ang ating mga struggle sa kasalanan, totoo. Hindi natin pwede ipagkaila. Pero, ang pagpapatawad ng Diyos, totoo rin. Bainawit natin kanina yung hymn na our sins, they are many, but His mercy is more. Ang ating sala, marami, pero mas sagana ang awa ng Diyos. Pag binigay mo ang iyong buhay sa Panginoong Jesucristo, nagsisi ka ng iyong kasalanan, inamin mo na guilty ka, at handa mong tanggapin ang parusa, ililigtas ka ng Diyos, at tatawarin ka ng Diyos, at aalisin ng Diyos ang kanyang hatol sa iyo. Sabi sa Roma 8, verse 1, ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Kung maboborn again ka, pag umamin ka ng kasalanan mo, pag inamin mong guilty ka, pag inamin mo na handa mong tanggapin ang parusa, hindi bibigay sa iyo ng Diyos. Patatawarin ka sa iyong kasalanan. Kaya yung tanong kanina na kung ikaw'y nagtatala ng mga kasamaan ay walang makakatagal, sila ng mga totoong nanampalataya kay Kristo, sila ay makakatayo sa harapan ng Diyos. Hindi sila parurusahan ng Diyos sapagkat tatanggalin ng Panginoon ang kabuuan ng kanyang galit sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So may pag-asa. Sinasabi mo sa sarili mo, gumagawa ako ng mga kasalanan ngayon na hindi na siguro kayang patawarin ng Diyos. Gusto ko sabihin sa iyo, wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Lalo na kung ikaw ay lalapit sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ang tanging paraan para ang Diyos na galit sa kasalanan na handang magparusa sa mga guilty, magtatawad, tumubos, at magligtas. Kaya hindi natin kayang ligtas ang sarili natin. Diyos lang ang pwede magligtas sa atin. At ang paraan, pananampalataya lang kay Kristo. Pangalawang major point natin, forgiveness brings the fear of the Lord. Ang kapatawaran ay nagdadala ng totoong pagkatakot sa Diyos. Pag alam natin na tayo guilty, ano yung damdamin natin? Alam mong guilty ka, alam mong may kasalanan ka, ano yung nararamdaman mo? Bothered ka, takot ka, para kang paranoid. Diba? Parang iniisip mo lahat yata ng tao, alam mo yung kasalanan mo. Kasi guilty ka eh. Ay, alam mo may kasalanan ka eh. Hindi mo man mabanggit yung kasalanan mo, pero alam mo, sa sarili mo, na gumawa ka ng matinding kasalanan. At dahil doon natatakot ka, hindi ka makakain ng maayos. Hindi ka makatulog ng maayos sa gabi. Diba? Hindi ka, nawawalan ka ng interest sa maraming bagay. Magkakasakit ka na. Bumabagsak ang timbang mo. Nawawala na yung kaligayahan mo sa buhay. Yung guilt mo, kinakain nyo yung sense of security. Sabi ko, parang paranoid. Lahat na yata pariwanag sa pagtingin ng mga tao sa iyo, hinuhusgahan ka. Na alam nila yung kasalanan mo, na isa kang masamang tao. Ngayon, ang tanong, kung hindi natin kayang takasan ang guilt, kahit natutulog ka sa gabi, pinararamdaman mo yung guilt, kumakain ka, mag-isa ka, ano dapat natin gawin? Aminin yung kasalanan, ikumpisal yung kasalanan. Huwag mo nang itago. Huwag mo nang piliting ang tawag dito, huwag mo nang i-psychologize. Huwag ka nang magpaliwanag. Aminin mo na lang. Kasi hanggat hindi mo inaamin yung kasalanan mo, mananatili yung guilt, mananatili yung takot. Diba? Ngayon, ang usual effect, pagka ang isang tao ay umamin ng kanyang kasalanan at napatawad, nawawala yung fear. Diba, alam niyo yung kwento tungkol din sa matandang magsasaka at yung bata na napatay ng bata yung bibi ng magsasaka. Nakita ng magsasaka na yun yung bata nakapatay. Laging sinasabi, binablockmail siya, nakita kong pinatay mo yung bibi. Kaya nanatili siyang guilty. Pero nung inamin niya na siya yung pumatay, nawala na yung guilt, masaya na siya. Hindi na siya natatakot, hindi na siya paranoid. Kasi ganun yung usual na epekto, di ba? Pag ginamin natin yung kasalanan natin, di ba? May ginawa tayong mali sa pamilya natin. Tapos inamin natin, gumagaan yung pakiramdam, nawawala yung takot.
ganyan yung reaction. Halimbawa, sa korte, pag nanonood kayo ng mga courtroom drama, no, di ba, ano pang inatabayanan lagi sa mga courtroom drama? Yung huli, yung pronouncement ng sentence. Di ba? Pagka yung sentence ay in-announce ng judge at sinabi, you are not guilty, yung kinakasuhan na sobrang lungkot at sobrang nangihina, sumasaya, lumalakas, di ba? Kasi nawawala na yung takot, nawawala na yung guilt. Yun ang pangkaraniwan. No more fear because no longer guilty. Hindi na siya natatakot kasi hindi na siya guilty. Pinawalang sala na siya. Pero, pag binasa niyo yung verse 4, hindi ganyan yung tinuturo sa atin ng salmista. Ano sabi sa verse 4? Ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Tingnan niyo yan, ha? Basahin niyo mabuti. Ngunit sa iyo'y may kapatawaran, sa Diyos ay may kapatawaran, upang ikaw ay katakutan. Ano sinasabi dyan? Sa isang born again daw, pagka naranasan natin na pinatawad tayo ng Diyos, tinanggal yung guilt, inalis na yung parusa, hindi po tayo nawawala ng takot sa Diyos. Ang totoo, nadadagdagan ng takot sa Diyos. Ulitin mo yan. Kung ikaw ay born again, o ikaw ay naging born again, humingi ka ng tawad sa Panginoon na wala yung guilt, na wala yung fear ng parusa ng Diyos, hindi nawawala yung takot sa Diyos. Tumitindi, nadadagdagan yung takot sa Diyos. Yung palang epekto. Hindi yung kabaligtaran na nawawala yung takot. Nadadagdagan ang takot sa Diyos. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng matakot sa Diyos? Tingnan muna natin kung ano yung hindi nito ibig sabihin, and then tingnan natin kung ano yung totoong ibig sabihin. Una, ano yung hindi nito ibig sabihin? First, it is not being frightened to the Lord. Yung fear of the Lord ay hindi po natatakot sa Diyos na, alam mo yun, yung parang ang Diyos ay pulis na lagi kang huhulihin. No? Isa nitong frightened, it's the negative kind of fear. Being afraid of God, yung natatakot talaga sa ganitong sense, yun dapat ang nararamdaman ng guilty. Yung natatakot sa Diyos, ito dapat yung nararamdaman ng mga tao hindi nagsisisi sa kasalanan. Dapat ka talaga matakot sa Diyos. Bakit? Kapag parurusahan ka niya. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kung hindi ka nagsisisi, matakot ka sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 10 verse 28. Ano sabi doon? At huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang nakakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Sino yung Diyos? Kaya palang wasakin ng Diyos ang kaluluwa at katawan sa impyerno. Eh ikaw na nag-enjoy ng kasalanan. Alam mong kasalanan, ginagawa mo pa rin. Alam mong masama, pero nagpapatuloy ka pa. Matakot ka sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos lang ang may kakayahan na ipataw sa iyo ang kabuuan ng parusa sa lahat ng kasalanan mo. Diyos lang ang may kapangyarihan na ibuhos sa iyo ang kabuuan ng parusa sa lahat ng iyong kasalanan. Dahil galit ang Diyos sa kasalanan, namumuhi ang Diyos sa kasalanan, ang paraan lang para mapagbayaran ang isang makasalanan, ang lahat ng kanyang kasalanan, itapon siya sa impyerno. Totoo may forever. It's either forever mong makasama ang Diyos sa langit, o forever kang parusahan ng Diyos sa impyerno. Deserving ng isang makasalanan na hindi nagsisisi, deserving na isang makasalanan na nagpapatuloy sa kasamaan na pagdusahan ng lahat ng kanyang kasalanan. At ang hustisya ng Diyos, ang paraan ng kanyang pagpaparusa, itapon ka sa impyerno forever. Pero kung magkakaroon ka ng tamang relasyon kay Jesus, kung magsisisi ka, kung mananampalataya ka, palalayain ka ng Diyos sa ganitong klase ng tao. Aalisin ng Diyos yung takot mo sa kanyang puot. Aalisin ng Diyos yung takot mo sa kanyang parusa. Aalisin ng Diyos ang takot mo sa kanyang hatol. Pero, para maalis ang lahat ng ito mula sa iyo, tumakas ka papunta kay Jesus.
magkubli ka kay Jesus. Dahil si Jesus lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng proteksyon mula sa poot ng Diyos. Therefore, the fear we now have is no longer that fear which paralyzes. Yung takot na sinasabi niyan, we are afraid of God, yung takot na pumaparalisa. No, hindi po ito yung takot na katulad ng takot ni Adan at ni Eva nung sa hardin ng Eden, na marinig nila na dumalakad ang Diyos sa hardin, nagtago sila. Natakot sila. Bakit? Kasi guilty sila. Hindi ito yung takot na naranasan ni Judas Iscariot nung makita niya na si Jesus ay inosente at hindi na niya kaya bawiin yung ginawa niya, nagbigti, nagpakamatay, natakot siya para sa kanyang kasalanan, kaya lang hindi niya inamin yung kasalanan niya, tinakasan niya. Since God loves us, yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, magiging totoo sa atin yung sinabi ni Pablo dun sa 1 Corinthians 13:5. Alam niyo nakasulat sa 1 Corinthians 13:5? Love keeps no record of wrongs. Ang pag-ibig ay hindi nagtatala ng mga ginawa sa iyo kasamaan. Alam niyo kung sino unang gumawa ng Diyos? Ang sino man nanampalataya kay Jesus, iibigin na ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, nagagawa niya hindi man keep ng record of wrongs. Kaibigan, kung ganito pala umiibig ng Diyos, di ba dapat ganyan din tayo umiibig sa ating kapwa? Tayo kasi pag nagalit tayo sa isang tao, hindi na natin malilimutan yun hanggang mamatay tayo. Tinatala natin yan sa ating mga notebook ng ating alaala. Diba? Ganyan tayo magalit sa ating kapwa. Pero kung totoong naging Christian tayo at naka-experience tayo ng pagmamahal ng Diyos, sabi diyan sa 1 Corinthians 13:5, love keeps no record of wrongs. So dapat ganoon din tayo. Pag nagpatawad tayo, huwag na natin, alam mo yun, isusumbat sa kanya yung kasalanan niya. Bakit kapatid mo, humingi ng tawad sa iyo, tapos pinatawad mo siya, dapat tapos na. Huwag mo nang balikan, huwag mo nang ulitin, huwag mo nang isumbat yung mga kasalanan na ginawa niya sa iyo. Bakit? Tapos na eh. Ganun ang Diyos magpatawad. Dapat ganun din tayo magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya pagka naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi yung takot na mapaparalisi ka. Hindi yung ibig sabihin ng fear of the Lord. Ngayon, ano ibig sabihin ng fear of the Lord? It is that fear that enables us to obey the Lord. It is that fear that enables us to obey the Lord. Yung pong turo ng Biblia patungkol sa pagkatakot sa Panginoon, mababasa mo sa Biblia, halimbawa, sa Genesis chapter 22, nung sinubok ng Diyos si Abraham, natatanda niyo yung kwento na yun. Sasaksakin niya na si Isaac doon sa altar. Di ba sabi ng Diyos, huwag mo nang ituloy yan. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Dahil nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Kaya pinigil ng Diyos si Abraham kasi nakita ng Diyos na may takot si Abraham sa kanya. Natatandaan niyo yung kwento patungkol kay Job nung nagsalita ang Diyos kay Satanas. Anong commendation ni Job, ni Yahweh, anong Diyos kay Job? Doon sa Job chapter 1 verse 8. Sabi niya, napansin mo ba yung aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos. Doon sa New Testament, nag-utos ang Apostol Pedro sa mga Christians. Paano tayo magbe-behave sa isang society na katulad nito, masama? Ano sabi niya doon sa 1 Peter chapter 2 verse 17? Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang kapatiran, matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. So yung pong pagkatakot sa Diyos, tinuturo ng Biblia yan mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Ito po yung attitude na hindi po nagtuturo sa atin na tumakbo palayo mula sa Diyos, kundi ito yung attitude na nagtuturo sa atin na magpasakop sa Diyos at sundin yung gusto niya. Yan yung fear of the Lord. Yan yung pagkatakot sa Diyos. Yung lagi natin sinasabi, magtitiwala ako sa Diyos, magdedepend ako sa Diyos, gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Pansinin niyo yung society ngayon, yung mundo natin. Bakit po ang mga tao, kaya-kaya nilang gumawa ng kasalanan? Diba sabi ko, sineselebrate ang sin ngayon sa social media.
Diba? Ay, kung gusto mo makita yung kasalanan, hindi ka naman kailangan manood ng TV. Buksan mo na yung cellphone mo, buksan mo yung Facebook, TikTok, ano ba ba? No? Mga social media, YouTube, makikita mo na yung kasalanan. Hindi ka na kailangan mabas ng bahay. Bakit? Kasi trending yung kasalanan. Bakit trending ang kasalanan ngayon? Dahil ang mga tao hindi na po natatakot sa Diyos. Yan ang problema sa mundo natin yun. Hindi na natatakot ang mga tao sa Diyos. Ano sabi sa Proverbs 1 verse 7-8? Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Nagiging matalino pala ang tao pag natakot siya sa Diyos. At ano ibig sabihin nun? Pag natakot pala tayo sa Diyos, hindi natin siya i-offend. Yan pala ibig sabihin ng may takot sa Diyos. Hindi natin sasaktan ng kalooban ng Diyos, hindi natin susuwayin ng Diyos. Kung alam natin ayaw niya, hindi mo gagawin. Bakit? Kasi natatakot ka sa Kanya. Yun ang mga matatalino sa mundo. At sinasadya yun, hindi po yung pilit sa pilitan. Sinasadya natin matakot sa Diyos. Bakit? Kapag binago na ng Diyos yung puso natin. Kaya hanggang hindi nagiging Christian ng isang tao, magpapatuloy siya sa kasalanan. At kung hindi siya magiging Christian, magpapatuloy siya sa kasalanan hanggang sa umabot siya sa impyerno. Kaya kung hindi ka pa Christian, nakikinig ka ngayon sa pangangaral mo. Huwag mo na hintayin yung araw kung saan matututunan mo na matakot sa Diyos. Marami na pong namatay ngayon ngayon, hindi sila natatakot sa Diyos. Yung mga sinasabi nila, hindi sila naniniwala may Diyos. Pero kung naniniwala nung namatay sila at humarap sila sa Diyos, natuto silang matakot sa Diyos. Bakit? Dahil lahat ng hindi nila pinaniniwalaan na nila ngayon patungkol sa Diyos. Totoo pa lang may Diyos. Totoo pa lang ang Diyos na ito ay, sabi sa Biblia, consuming fire. Apoy na tumutupok. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos na ito, galit sa kasalanan. Natututunan lang ito ng mga tao na dati hindi naniniwala sa Diyos at hindi natatakot sa Diyos nung namatay sila. Kaya lang, nung natutunan nilang matakot sa Diyos, huli na ang lahat para sa kanila. Bakit? Yung pagkatakot nila sa Diyos na ito, hindi na sila pwede iligtas. Huli na. Patay na sila eh. Kaya kung hindi ka pa Christian ngayon at sinasabi mo hindi ka natatakot sa Diyos, magsimula ka ng matakot sa Diyos ngayon. Magsimula ka na magsisi ng kasalanan mo. Huwag mo nang hintayin na mahuli ang lahat. Huwag mo nang hintayin na matutunan na matakot sa Diyos dahil hahatulan ka niya sa impyerno. Huwag mo nang hintayin yun. Ang pinakamainam mong gawin ngayon, magsisi ka na ngayon at manampalataya ka na kay Jesus ngayon. Matakot ka na sa Panginoon ngayon at nang maranasan mo na yung pagpapatawad ng Diyos ngayon. Lumapit ka kay Jesus. Manampalataya ka. Na sa pamamagitan niya, pwede kang matakot sa Diyos na magtuturo sa iyo na sumunod sa Kanya. At tindigin siya ng iyong buong puso, ng iyong buong isip, at ng iyong buong kaluluwa. Nalayan po tayo. Ano yun na? Turuan mo kaming matakot sa Diyos. Turuan mo kaming matakot sa iyo. Dahil ito yung pasimula ng karunungan, magagawa namin umiwas sa kasalanan, magagawa namin aminin yung kasalanan namin, magagawa namin hindi takasan ng responsibilidad ng aming mga kasalanan kung natatakot kami sa iyo. Kung meron pa dito mga hindi mananampalataya na hindi natatakot sa iyo, sana matuto na silang matakot niya. At makita nila na hindi pa huli ang lahat. Dahil pwede silang matutong matakot ngayon na magliligtas sa kanila. Makita nila na si Jesus lang ang paraan para yung kasalanan namin magpatawad. Si Jesus lang yung paraan para yung parusa na nakalaan para sa amin ay alisin ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo lang ang paraan para kami maligtas. At matutong matakot na nagbubunga ng pagsunod. Ano po, ang mensahe na ito ay maging mag-isa sa buhay namin. Kumilos kayo. Bawat isa nandito. Magligtas kayo ng mga hindi pamananampalataya. Yung mga Kristiyano na hanggang ngayon ay nag-enjoy sa paggawa ng kasalanan, matuto kaming matakot sa iyo. At sundin ang iyong kagustuhan. At
bigyan ng kasiyahan ang iyong puso. Sana yung mga katotohanan nito, itago nyo sa aming puso, magamit namin, hindi lang para sa linggo na ito, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Natutunan namin ang pagkatakot sa Diyos sapagkat naranasan namin na kami mapatawad sa aming mga kasalanan. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus aming Panginoon. Amen. Bilang